Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Macario, isang lalaking nagtanim ng galit dahil sa pagtataksil ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kanyang pagbabalik sa kanilang bayan, ay isang paghihiganti ang kanyang plinano. Ngunit, magagawa nga ba niyang magtagumpay kung ang kalaban naman niya ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang nilalang na nagtatago sa dilim? Mababawi pa nga ba ni Macario ang mga nawala sa kanya, lalo na ang babaeng kanyang iniibig? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag naman po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. San Cristobal, isang tahimik at payapang lugar. Sa maliit na bayan na to, nakatira ang magmatalik na kaibigan na sina Macario at Lazaro. Sa kabila ng magkalayong agwat ng estado ng buhay nila, ay hindi yun naging hadlang para makabuo sila ng pagkakaibigan. Laki sa hirap si Macario, habang si Lazaro naman ay anak ng pinakamayamang pamilya sa San Cristobal. Nagtatrabaho si Macario sa asyenda ni na Lazaro bilang magsasaka. Ang pagkakaibigan ng dalawa ay nagsimula nung mga bata pa lamang sila. Palagi silang magkalaro noon hanggang sa magbinata na sila ay nagpatuloy pa rin ang maganda nilang samahan. Ngunit ang pagkakaibigan nila ay sinubok nang dumating ang isang babae sa kanilang buhay. Si Nieves. Isang umaga, naglalakad si Macario papunta sa dulo ng pilapil kung saan abala ang mga manggagawa sa paghahakot ng mga pananim. Kasama niya ang isang babae na nakasuot ng simpleng damit. Yun si Nieves. Meron itong mahaba at tuwid na buhok na kumikinang sa sikat ng araw. Mapupungay ang mga mata nito at ang labi nito ay parang laging nakangiti kahit walang sinasabi. Napansin ni Macario ang maingat na hakbang ni Nieves na parang ayaw nitong maputikan ang kanyang mga paa. Oo, dahan-dahan lang Nieves. Baka madulas ka. Umulan kasi kagabi kaya maputik ang daan. Ayos lang ako, Macario. Hindi naman ako maselan. Dapat pala nagdala tayo ng payong para hindi ka naiinitan. Ang puti pa naman ng balat mo. Baka umitim ka. Walang problema sa akin kung umitim ako. Ano ka ba? Huwag mo nga akong ituring na parang prinsesa. Hindi mapigilan ni Macario ang paghanga sa ganda ni Nieves. Ngunit alam niyang masyadong mataas ang pangarap niya kung iisipin niyang maaaring magustuhan siya nito. Napansin din niya ang pagbaling ng mga mata ng mga trabahador kay Nieves habang dumadaan sila. Maya-maya pa ay narating na ni Macario ang kinaroroonan ni Lazaro na abala sa pagbibilang ng mga sako ng bigas. Nang mapalingon si Lazaro sa kanila, ay kay Nieves kagad ang atensyon ng mata nito. Lazaro, si Nieves nga pala. Anak siya ni Mang Esteban. Galing siya sa Maynila. Ikaw pala ang anak ni Mang Esteban. Magtatagal ka ba rito sa asyenda, Nieves? Mga isang buwan lang po. Dumalaw lang po kay Itay. Isang buwan lang? Sayang naman. Sana magustuhan mo dito. Wala nga lang mga building at mall dito. Hindi kagaya sa Maynila. Pero tahimik at payapa dito sa San Cristobal. At teka, sandali. Magkakilala na kagad kayo ni Macario, Nieves? Oo. Nasa kubo kasi siya ni Itay nang dumating ako kagabi. Kaya nakilala ko kagad si Macario. Ipapasyal niya raw ako ngayon dito sa asyenda. Alam mo, Nieves, marami pang gagawin si Macario eh. Ang mabuti pa, ay ako na lang ang magpapasyal sa'yo dito sa asyenda. Dadaling kita sa isang talon dito na sigurado ko na magugustuhan mo.
Pero Mas alam ko ang asyenda kaysa kay Macario. Kung hindi mo na itatanong, ako ang anak na may-ari nito at balang araw, ako na magmamana ng lahat ng nakikita mo. Hindi na hinintay pa ni Lazaro na magsalita si Nieves. Hinila niya na ito, palayo kay Macario. Habang palayo si Nieves, ay lumingon ito kay Macario na parang nagpapasaklolo, pero ngumiti lang siya na parang nais niyang iparating na ligtas ito kay Lazaro. Hindi maitatanggi kay Macario na nagustuhan din kagad ni Lazaro si Nieves. Hindi na siya nagtaka dahil si Nieves ay may taglay na kagandahan at kasimplihan na lahat ng lalaki ay papangarapin. Isang gabi, habang bilog ang buwan at puno ng bituin ang kalangitan, ay magkatapat sina Macario at Lazaro sa isang lamesang gawa sa kahoy. May bote ng lambanog sa gitna nila at pulutan na sisig. Tahimik ang paligid nun, maliban sa mga huni ng kuliglig. Paminsan-minsan ay nag-iinom ang magkaibigan, lalo na kapag nais nilang mag-usap sa mga seryosong bagay. Ay sasabihin nga pala ako sa'yo, Macario. Tungkol to kay Nieves. Ha? Tungkol ka mo kay Nieves? Oo. Gusto ko siya, pare. Alam kong ikaw ang una niyang naging kaibigan dito. Kaya gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Tulungan mo naman akong ligawan siya. Seryoso ka ba kay Nieves, pare? Ang ibig ko sabihin ay, kilala kita eh. Mahilig kang maglaro pagdating sa mga babae. Naaawa lang kasi ako sa kanya kung magagaya lang siya sa mga pinaiyak mo babae. Seryoso ako sa kanya, Macario. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa isang babae. Mabuti naman kung ganon. Ano palang gusto mong gawin ko? Anong klaseng tulong ang kailangan mo? Madali lang, tol. Ilakad mo ako sa kanya. Sabihin mo na mabuti akong tao. Ikwento mo sa kanya kung gaano ko siya pinahalagaan. Alam mo na, bigyan mo ako ng magandang tulak sa kanya. Sige, tutulungan kita. Pero sa tingin ko, baka hindi siya ganun kadaling mapasagot eh. Kaya nga nandiyan ka eh, di ba? Ikaw ang alas ko, Macario. Hindi ako sanay sa ganitong bagay eh. Mas madali sa akin na makipagnegosyo kaysa sa manligaw ng babae. Alam mo naman na hindi ako tumutuloy sa ligawan eh. Pero iba kasi si Nieves, pare. Siya ang klase ng babae na dapat na nililigawan. Pilit na itinago ni Macario ang sakit ng kanyang nararamdaman. Sa kaloob-looban niya, gusto niyang aminin kay Lazaro na mahal din niya si Nieves. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Hindi siya kasing yaman at kasing gwapo ng kaibigan niya. Alam niya na kung sabay silang manliligaw kay Nieves ay si Lazaro ang pipiliin nito. Kaya naman kinabukasan, sinamahan ni Macario si Lazaro na magdala ng mga bulaklak at mga prutas sa bahay ni Nieves. Habang nanonood si Macario mula sa malayo, nakita niya kung paano pilit nang humingiti si Nieves sa harap ni Lazaro. Hindi yun ngiti ng tuwa, kundi tila napipilitan lamang itong harapin si Lazaro. Ramdam ni Macario na walang nararamdaman si Nieves para sa kaibigan niyang si Lazaro. Sa sandaling yon, lalong tumitindi ang sakit na nararamdaman ni Macario, ngunit sa kabila nun ay nanatili siyang tahimik. Tinupad niya ang kanyang pangako kay Lazaro na tutulungan niya itong mapasagot nito si Nieves kahit pa unti-unti nang nadudurog ang kanyang puso. Nagpatuloy ang pagtulong ni Macario kay Lazaro sa panliligaw nito kay Nieves. Isang gabi, nagtungo sila sa kubo ni Nieves na may dalang gitara. Patay na ang ilaw sa loob ng kubo, kaya sigurado sila na tulog na si Nieves at ang tatay nito. Macario, sigurado ako matutuwa si Nieves nito. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa harana, hindi ba? Oo nga pre, pero na-practice mo ba yung kanta? Baka sintonado ka pa rin ha? Kulang nga lang eh, kumuha na ako ng voice lesson eh. Basta, ayusin mo ang pagigitara mo. Alam kong ikaw ang expert pagdating dyan eh. Maya-maya pa ay nagsimula ng tumugtog ng gitara si Macario at sinundan yon ng pagkanta ni Lazaro. Hindi nagtagal
ay bumukas ang bintana sa harapan nila at dumungaw doon si Nieves. Pilit ang naging ngiti nito at hindi yun nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Macario. Matapos umawit ni Lazaro, ay pinatuloy sila ni Nieves sa loob ng kubo. Agad na inabot ni Lazaro ang isang bungkus ng rosas kay Nieves. Salamat, Lazaro. Sana hindi ka na nagabala pa. Hindi ka abala para sa akin, Nieves. Kahit lahat ng oras ko ay kaya kong ibigay sa'yo. Maraming salamat, Macario. Ang husay mo palang tumugtog ng gitara. Nakakahanga ka. Maraming salamat, Nieves. Kulang na nga ako sa practice eh. Ang pagkanta ko, kumusta, Nieves? Ayos lang naman. Medyo wala ka lang sa tono. Pero alam mo, sobra ko na-appreciate ang effort yung dalawa. Sa sumunod na mga araw, hindi pa rin tumigil si Lazaro sa panliligaw kay Nieves. Nagpadala ito sa babae ng mamahaling mga regalo tulad ng alahas, imported na tsokolate at mga bulaklak na pinaangkat pa nito sa ibang bayan. Madalas ay si Macario ang nagdadala ng mga yon kay Nieves dahil sa abala si Lazaro sa mga gawain sa hasyenda. Sa tuwing nagdadala ng regalo ni Lazaro si Macario kay Nieves, ay palagi niyang napapansin ang malamlam na ekspresyon nito. Minsan, lumapit si Nieves kay Macario at mahina itong nagsalita. Macario, pwede bang sabihin mo kay Lazaro na huwag na siyang mag-abala? Hindi ko naman kailangan ng mga ganyang bagay eh. Anong ibig mong sabihin? Nahihiya kasi ako magsabi sa kanya. Pero gusto ko na sana siyang huminto sa panliligaw sa akin. Hindi ko siya gusto, Macario. Nagsasayang lamang siya ng oras. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng kaibigan ko, Nieves? Ako na nagsasabi sa'yo. Mabuting tao si Lazaro. Hindi pa ba pagbibigay ng pagkakataon ng ginawa ko na hinayaan ko siyang manligaw? Pero wala talaga akong nararamdaman sa kanya eh. Ang totoo, meron na akong ibang gusto. Hindi makasagot si Macario. Ang naisip niya ay baka merong nobyo si Nieves na nasa syudad. Alam niyang hindi niya maaaring sabihin yun kay Lazaro dahil hindi niya kayang makitang masaktan ang matalik niyang kaibigan. Nang sumunod na araw ay inutusan na naman ni Lazaro si Macario na magdala ng regalo. Isang kahon na nakatali ng pulang laso ang dinala ni Macario sa kubo nila Nieves. Nakita ni Macario si Nieves na nakaupo sa mahabang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Agad siyang lumapit sa dalaga. Nandiyan ka pala, Nieves. May pinabibigay pa ulit sa'yo si Lazaro. Macario, sinabi ko na sa'yo na sabihin mo kay Lazaro na tigilan niya na ako. Alam ko naman yun, Nieves. Pero hindi ko pa nasasabi kay Lazaro na ayaw mo na magpaligaw sa kanya eh. Ano bang mali sa matalik kong kaibigan? Mabait naman siya. Saka gwapo pa. Hindi ko siya gusto, Macario. Pero alam ko mabuti siyang tao. Yun lang. Hindi ko talaga siya mahal. Dahil ba meron ka ng nobyo sa Maynila? Kaya ayaw mo kay Lazaro? Wala akong nobyo. Hindi ko gusto si Lazaro dahil ikaw ang mahal ko, Macario. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Macario at hindi agad nakapagsalita. Nagulat siya, ngunit hindi maikakaila ang kaunting saya na naramdaman niya. Nieves, nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ko ginagawang biro ang ganitong bagay. Alam kong hindi mo inaasahan to. Pero totoo ang sinasabi ko. Mahal kita. Nagkagusto na ako sa'yo nung ipinakilala ka pa lang sa akin ni tatay. Nieves, mahal din kita. Pero hindi tayo pwede. Ayokong sirain ang pagkakaibigan namin ni Lazaro dahil lang sa isang babae. Isa pa, mas magiging maganda di hamak ang buhay mo kay Lazaro kung siya ang pipiliin mo. Ganda nga ang buhay ko, pero hindi naman ako masaya. Kung totoong kaibigan si Lazaro,
maiintindihan niya na tayong dalawa ang nagmamahalan. Sandaling natahimik si Macario. Alam niyang tama si Nieves. Pero hindi pa rin niya kayang maging dahilan yon ng pagkawasak ng puso ng kanyang matalik na kaibigan kung magkakatuluyan sila ng dalaga. Nieves, mas mabuti sigurong ilihim muna natin to. Hindi ko alam kung paano to sasabihin kay Lazaro eh. Ayokong saktan siya. Saka, baka magalit siya sa akin. Kung yan ang desisyon mo, Macario, susunod ako. Pero sana, dumating ang panahon na masabi mo na sa kanya ang totoo. Kasi habang pinapatagal mo, ay mas lalong magiging masakit to para sa kanya. Oo, Nieves. Hahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi pa rin makapaniwala si Macario na mahal din pala siya ni Nieves. Hindi niya yun inasahan dahil ang akala niya ay hindi ang lalaking gaya niya ang tipo ni Nieves, pero hindi niya magawang lubusan na maging masaya dahil sigurado siya na labis na masasaktan si Lazaro kapag nalaman nito ang totoo. Isang gabi, lahat ng tao sa hasyenda ay tulog na, maliban kina Macario at Nieves na magkahawak ang kamay na nagtungo sa magubat na bahagi ng hasyenda. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno at agad na siniil ng halik ni Macario si Nieves. Macario, sandali lang. Sigurado ka bang walang makakakita sa atin dito? Wala. Walang tao na nagpupunta sa lugar na to, lalo na kapag ganitong oras. Mahal na mahal kita, Nieves. Mahal na mahal din kita, Macario. Hinaplos ni Macario sa pisngi si Nieves at marahang naglapat ang kanilang mga labi. Nagyakap sila na parang ayaw na nilang pakawalan ang isa't isa. At doon, sa ilalim ng malaking puno, ay naganap ang kanilang lihim na sandali ng pagmamahalan. Kinabukasan, habang abala si Macario sa pag-aayos ng mga gamit sa kamalig, ay dumating bigla si Lazaro. Agad na napansin ni Macario na tila hindi maganda ang timpla ng kanyang kaibigan. Seryoso ang mukha nito at matiim ang tingin sa kanya. Macario, may oras ka ba? Gusto lang kita makausap tungkol kay Nieves. Tumigil si Macario sa ginagawa at tumango. Ano yun, Lazaro? Sa tingin mo, may pag-asa ba ako kay Nieves? Ang dami ko na naibibigay na regalo sa kanya pero hanggang ngayon ay parang wala pa rin siyang balak na sagutin ako. Palagay ko naman may pag-asa ka sa kanya eh. Yun naman ay sa tingin ko lang ha. Si Nieves pa rin kasi ang makakapagsabi kung may pag-asa ka ba sa kanya. Ewan ko ba? May pakiramdam kasi ako na merong ibang gusto si Nieves na nandito rin sa asyenda eh. Macario, matagal na kitang kaibigan. Alam mo kung gaano kita pinahahalagan. Pero alam mo rin kung ano ang hindi ko kayang palampasin. Ang katraydoran. Nanlamig si Macario sa mga salitang yun ni Lazaro. Hindi niya alam kung nagkataon lang o sinasadya ni Lazaro ang sabihin yun. Ano naman ang ibig mong sabihin, Lazaro? Wala naman. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat. Alam mong pinagkakatiwalaan kita, Macario. Kaya kapag nalaman mo kung sino lalaking kinalolokohan ni Nieves dito sa asyenda, sabihin mo kagad sa akin, ha? Yun lang ba? Sige. Walang problema. Sasabihin ko kapag nalaman ko kung sino lalaking yun. O sige, mauna na ako. Mag-iingat ka, Macario. Isang mahinang tapik sa balikat ang iniwan ni Lazaro kay Macario bago ito umalis. Pinagpawisan si Macario kahit malamig ang hangin. Sa mga sinabi ni Lazaro, nararamdaman niyang may alam na ito. Nagsimulang lumalim ang kaba niya at nagkaroon siya ng takot na baka alam na ni Lazaro ang relasyon nila ni Nieves. 5:00 ng umaga, nang isang malakas na sigaw ng babae ang sumira sa katahimikan sa asyenda. Isa si Macario sa mga nagising. Paglabas niya ng kanyang kubo, ay nakita niya ang mga tao na tumatakbo patungo sa kubo ni Nieves.
Agad na kinabahan si Macario, kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa bahay ng kanyang nobya. Pagdating doon ni Macario, ay marami ng tao sa paligid ng bahay ni Nieves. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang katawan ng ama ni Nieves na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo. Tadtad ng saksak ang buo nitong katawan, habang si Nieves naman ay yakap-yakap ang ama at pumapalahaw sa pag-iyak. Mabilis na nilapitan ni Macario si Nieves pero hindi niya ito magawang mapakalma. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis. Agad na nahanap ng mga ito ang kutsilyong ginamit sa pagpatay sa tatay ni Nieves. May nakita ring isang pares ng tsinelas sa pinangyarihan ng krimen at ang kutsilyo at tsinelas ay pagmamay-ari lahat ni Macario. Sa araw din na yon ay hinuli ng mga pulis si Macario dahil sa lakas ng ebidensya laban sa kanya. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Hindi akong pumatay! Inosente ako! Bitiwan niyo ako! Tiningnan si Macario ng mga tao. Lahat ay galit at takot sa kanya. Habang hinihila ng mga pulis si Macario upang maisakay sa sasakyan ng mga pulis, ay panay pa rin ang sigaw niya. Hindi ako pumatay! Hindi ko magagawa yun! Hindi ako isang mamamatay tao! Nagkakamali kayo! Tila nagkaroon ng konting pag-asa si Macario nang makita niya si Nieves na mabilis na tumatakbo papunta sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi na siya makaganti dito ng yakap dahil nakaposas na ang kanyang mga kamay. Macario, hindi ka nila pwede basta-bastang hulihin. Alam kong hindi ka ang pumatay kay tatay. Tulungan mo ko, Nieves. Sabihin mo sa kanila na magkasama tayo kagabi. Kaya imposibleng ako pumatay sa kanya. Huwag ka mag-alala, Macario. Ilalaban natin ang katotohanan. Makakalaya ka rin kagad. At makukulong ang totoong pumatay kay tatay. Sumama ka muna sa mga pulis. At huwag ka nang manlaban pa. Naluluhang tumango si Macario at sinunod niya ang mga sinabi ni Nieves. Matapos siyang maisakay sa sasakyan ng mga pulis, ay tumingin siya sa labas. Napansin niya si Lazaro na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakangisi yun ng malaki na tila tuwang-tuwa sa nangyari. Isang katotohanan ang tila bomba na sumabog sa harapan ni Macario. Doon niya napagtanto na si Lazaro ang nag-frame up sa kanya. Sigurado siya na alam na nito ang relasyon nila ni Nieves, kaya nagawa nito ang bagay na yun. Habang papalayo ang sasakyan ng mga pulis, unti-unting napuno si Macario ng galit at pangako sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya na ipapakita sa lahat ang katotohanan. Inakala ni Macario na dadalhin siya sa himpilan ng mga pulis, pero inilipat siya sa isang puting van. Panay ang tanong niya sa mga pulis kung saan siya dadalhin ng mga ito, pero kahit isa ay walang sumasagot. Hanggang sa nakarating sila sa isang pier at sunod na sinakyan nila ay isang bangka. Kinabahan na si Macario at nagkaroon siya ng hinala na may gagawing hindi maganda ang mga pulis sa kanya. Sa kabila ng malalakas na hampas ng alon sa bangka, si Macario ay tahimik na nakaupo lamang habang nakabosas ang mga kamay. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay sa dagat, ay isang isla ang nakita niya sa unahan. Palaki ng palaki yun habang lumalapit sila. Huminto ang bangka sa dalampasigan ng naturang isla. Sir, sandali lang ho. Bakit po nandito tayo? Ano pong lugar to? Wala pa ring sumagot sa tanong ni Macario. Pagdating sa dalampasigan, inihatid siya ng mga pulis patungo sa isang malaking gusali na siyang isa palang malaking kulungan. Hindi makapaniwala si Macario na may ganun palang klase ng kulungan. Parang nasa gitna yun ng kawalan at tila doon itinayo ang kulungan na yun upang walang presong makakatakas. Binuksan ng isang pulis ang may kadilimang selda. Marahas na itinulak ng pulis si Macario papasok. Nang maisarado ang pinto ng selda, ay saka inalis ng pulis ang kanyang mga posas.
Sir, sandali, bakit ako nandito? Wala pa namang paglilitis na nangyari ah. Walang imik na umalis ang pulis. Maigpit na humawak si Macario sa malamig na rehas at patuloy siyang sumigaw. Pakawalan niyo ako rito! Wala akong kasalanan! Hindi ako dapat nandito! Sir! Pakawalan niyo ako! Malingaw-ngaw ang sigaw ni Macario sa pasilyo, pero kahit isa ay walang sumasagot sa kanya. Maya-maya pa ay nagulat siya ng isang boses ng matandang lalaki ang narinig niya sa isang sulok ng selda. Sinasayang mo lamang ang boses mo. Dahil kahit anong sigaw mo riyan, hindi ka nila papakinggan. Dahil bayad na sila. Napalingon si Macario, isang matandang lalaki, may humpak na pisngi at puno ng pilat ang muka ang nakaupo sa isang madilim na sulok ng kanyang selda. Medyo mahaba at puti na ang buhok nito. Anong ibig mo sabihin? May nagbayad sa mga pulis na yon para ikulong ka rito. Kagaya ng ginawa sa akin at sa ibang preso na kasama natin dito. May mga taong kaya magbayad para ipatapon tayo dito nang hindi na dumadaan sa paglilitis. Walang hustisya sa lugar na ito. Nanlaki ang mga mata ni Macario. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napaupo siya sa malamig na sahig ng selda. Si Lazaro. Siya ang nagbayad sa mga pulis para makulong ako rito. Dahil tayong dalawa magiging magkasama sa selda, kailangan nating malaman ang pangalan ng isa't isa. Ako nga pala si Andoy. 30 taon na akong nakakulong dito. 30 taon? Paano mo kinaya na ganun ka nakatagal sa lugar na ito? Kapag napunta ka sa islang to, wala ka na magagawa kundi ang tanggapin na dito ka na rin mamamatay. Ikaw, anong pangalan mo? Macario. Ako po si Macario. Anong kwento mo, Macario? Bakit ka napunta rito? Atang, isa po akong trabahador sa asyenda na pagmamay-ari po ng pamilya ng matalik kong kaibigan. Pinagkatiwalaan ko siya. Pero tinraidor niya ako. Hindi niya matanggap na mahal ako ng babaeng mahal niya. Sigurado ho ko na siya ang pumatay sa tatay ng nobya ko at tinanim lang niya mga ebidensya para ako mapagbintangan. Ako naman ay isang magsasaka. Tumanggi akong ipagbili ang lupain ng pamilya namin sa isang mayamang lalaki. Napagbintangan din akong pumatay kagaya mo. Halos parehas lang pala ang kwento natin dalawa. Pero hindi po ako susuko. Aalis ako sa islan to. Tatakas ako at pagbabayarin ko si Lazaro sa ginawa niya sa akin. Isang panaginip at pangarap na lang yang gusto mong mangyari, iho. Walang nakakatakas dito sa Isla Mortus. Bukod sa bantay sarado ang lugar, ay napaliligiran tayo ng malawak na karagatan. Hindi ka pa man nakalalayo, patay ka na sa pagod sa paglalangoy. Alam mo ba kung bakit tinawag ang isla na to na Isla Mortus? Umiling si Macario. Sa Latin, ang ibig sabihin ng Mortus ay patay. Lahat ng nakukulong dito ay dito na rin mamamatay. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lamang na dito ka na rin mamamatay. Tumahimik si Macario. Ang pag-asa na kanina'y nagliliyab sa kanyang puso ay unti-unting pinatay ng mga sinabi ni Andoy. Wala siyang nagawa kundi ang magpakalunod sa bigat ng katotohanan na baka habang buhay na siyang naroon sa islang yon. Mabilis na lumipas ang mga taon at hindi niya namalayan na 7 taon na siyang nasa Isla Mortus. Noong mga unang taon niya ay puro hirap ang dinanas niya. Minsan ay hindi sila kumakain sa isang araw at tubig lamang ang ibinibigay sa kanila. Konting pagkakamali ay ikinukulong siya sa Bartolina kung saan 3 araw siyang walang pagkain. Sa loob ng kulungan ay nakita ni Macario ang pinakamasasahol na anyo ng tao. Ngunit lahat ng yon ay natutunan niyang pakisamahan ng dahil kay Andoy.
Naging matalik na kaibigan ni Macario si Andoy. Ito ang nagbigay ng proteksyon sa kanya sa ibang preso na naisaktan si Macario dahil may katungkulan si Andoy sa samahan ng mga preso sa Isla Mortus. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay siya rin paghina ng katawan ni Andoy dahil sa katandaan na nito. Araw-araw itong inuubo ng malala pero walang pakialam ang mga bantay kay Andoy at tila hinihintay na lang itong mamatay. Isang umaga, nagising si Macario sa selda nila at nakita niyang hirap sa paghinga si Andoy. Nilapitan niya ito at inalalayan. "Ayos ka lang ba, Tatang?" Bakit kasi? Hindi pa ako kunin ng Diyos. Pinapatagal niya pa itong paghihirap ko. "Huwag ka magsalita ng ganyan, Tatang. May dahilan kung bakit humihinga ka pa hanggang ngayon." "Sandali, ikukuha lang kita ng tubig." Kinuha ni Macario ang isang lata na may laman na tubig. Ibinigay niya yun kay Andoy at uminom ito. Matapos yun, ay ngumiti sa kanya si Andoy. Salamat, Macario. Naalala ko tuloy ang mga anak ko sa iyo. Kagaya mo rin sila na maasikaso sa akin. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa pag-aalaga sa akin. "Ano ka ba, Tatang? Kung hindi dahil sa'yo, ay matagal na ako nabaliw dito." Ngunit ang katotohanan ay mabigat para kay Macario. Sa 7 taon na yon, nakita niya kung paano pinahina ng Isla Mortus si Andoy. Sa bawat araw na lumilipas, nawawalan ito ng lakas. Ang tanging nakapagpapalakas lamang kay Macario ay ang kanyang galit. Galit na hindi napawi ng panahon. Nasa isip niya pa rin ang ginawa ni Lazaro sa kanya. Sa kabila ng kawalan ng paraan na makatakas sa Isla Mortus, ay hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Macario na makakaalis siya sa islang yon. Ginamit niya ang oras sa Isla Mortus para palakasin ang kanyang katawan. Nagtulak siya ng malalaking bato sa gilid ng kulungan. Nag-eehersisyo gamit ang bigat ng sariling katawan. At sinanay ang kanyang isipan sa pagiging alerto sa bawat galaw ng mga tao roon. Samantala, ang kalagayan ni Andoy ay patuloy pa ring lumalala. Sa tuwing nagkakaroon ng gulo sa kulungan, si Macario ang umaawat at pumoprotekta kay Andoy. Habang inaayos ni Macario ang lumang kumot na gamit ni Andoy, ay sumagi sa isip niya ang nakaraan. Napangiti siya nang maalala niya si Nieves at ang maikling panahon na sila ay nagmamahalan. Ngunit ang ngiting yon ay nawala nang sumagi sa isipan niya ang nakangising muka ni Lazaro. "Ang Andoy, nangangako po ako sa inyo na makakatakas ako sa lugar na to at pagbabayarin ko si Lazaro sa ginawa niya sa akin. 7 taon nang nawala sa akin nang dahil sa kahayupan niya." Hanggang ngayon pala, ay hindi ka pa rin nawawalan ng pag-asa na makakaalis ka pa sa islang to, Macario. Gusto ko ang determinasyon mo na yan. Pero ipapaalala ko lamang sa'yo, lahat ng nagtangkang tumakas dito at nahuli ng mga gwardya ay pinatay lahat. Yung mga sinubukan lumangoy sa dagat, hindi na alam kung ano ang nangyari. Hindi sumagot si Macario, pero sa kanyang puso, alam niyang hindi titigil ang kanyang laban hanggat hindi niya natitikman ang hustisya na siya mismo ang gagawa. Sa bawat hirap na dinanas niya sa Isla Mortus, ay lalong nag-alab ang kanyang determinasyon na makalaya roon upang maipatikim kay Lazaro ang kanyang galit at paghihiganti. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga si Macario sa maliit na higaan sa selda, ay hindi mawala sa isip niya ang magandang muka ni Nieves. Inisip niya na kung hindi siya napunta sa Isla Mortus, malamang ay kasal na silang dalawa at may mga anak na sila. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang boses ni Andoy. Nagising pa rin pala kagaya niya. Macario! Gising ka pa ba? "Oo, Tatang. Gising pa po ako."
Akala ko naman tulog ka na. Hindi kasi ako makatulog. Pakiramdam ko, may masamang mangyayari. Macario, may ikikwento lang sana ako sa'yo. Baka sakaling makatulog ako pagkatapos. Sige ho. Ikwento niyo na ho yan para makatulog na ho kayo. Hindi na ho pwede nagpupuyat ang mga matatandang kagaya nyo. Narinig mo na ba ang tungkol sa Isla Kalawit? Isla Kalawit? Alamat po ba yun? Hindi yun isang alamat, Macario. Totoo ito. Marami ang naghahanap sa Isla Kalawit dahil puno ng kayamanan ng islang yon. May mga ginto, perlas, diamante, at kung ano-anong mamahaling bato. Pero hindi lang yun. Sa islang yun daw, matatagpuan ng isang agimat na kung tawagin ay Singsing ni Solomon. Dahil nagbibigay yun ng kakaibang lakas at talino sa sino mang magmamayari nito. Napangisi si Macario, halatang hindi naniniwala. Agimat? Kayamanan? Ano ka ba naman, Tatang? Para ka naman bata. Naniniwala ka ba sa ganyang bagay? Alam ko na mahirap paniwalaan, pero marami ng tao nagsabi nun. Yung mga naunang nakulong dito sa Isla Mortos, narinig ko rin silang pinag-uusapan nito noon. Kung sakali raw na makakatakas ka rito, isa lang ang dapat mong puntahan, ang Isla Kalawit. Magagamit mo kasi ang mga kakayahan na naroon para makapagbagong buhay. Kaya Macario, kung may pagkakataon kang makatakas, tandaan mo mabuti ang sinabi ko. Magpunta ka sa Isla Kalawit. Hanapin mo ang islang yon. Tatang Andoy, tigilan niyo na po mga kwento niyong walang katuturan. Ang mabuti pa po ay matulog na tayo. Bigla po akong inantok sa kwento niyo eh. Hindi na nagsalita pa si Andoy. Maya-maya pa ay narinig na ni Macario ang mahinang paghilik ng matanda. Ang totoo, mas lalo siyang hindi nakatulog sa kwento ni Andoy. Nagtatalo ang isip niya kung dapat ba niyang paniwalaan ang sinasabi ni Andoy tungkol sa isang isla na puno ng kayamanan. Naisip niya na kung totoo yun at makukuha niya ang mga kayamanan na naroon, ay maaari niya yung magamit sa paghihiganti niya kay Lazaro. Kinaumagahan ay nagising si Macario sa lamig na bumalot sa kanya. Sumilip siya sa maliit na bintana na may rehas at nakita niya ang malakas na buhos ng ulan na sinasabayan pa ng malalakas na hampas ng hangin. Lumingon siya kay Andoy na nakahiga pa rin at nakapikit. Lumapit si Macario kay Andoy at tinapik ito sa braso. Naramdaman niyang malamig ang balat ni Andoy pero hindi niya yun binigyan ng pansin. Tatang bango na. Oras na ng almusal natin. Sigurado ko na marami na namang iuutos sa mga gwardya dahil bumabagyo. Ngunit hindi kumilos si Andoy. Medyo kinabahan na si Macario pero nagpatuloy siya sa paggising sa matandang kaibigan. Tatang Andoy! Tatang, bango na! Napapasarap yata ang tulog mo porkit malamig ah. Mas lalong tumindi ang kaba ni Macario habang inaalog ang kaibigang matanda. Ngunit kahit anong yugyug niya, ay nanatiling hindi gumagalaw si Andoy. Pinulsuhan ni Macario si Andoy at nanlamig siya dahil wala na itong pulso. Hindi na rin ito humihinga. Doon niya napagtanto na wala na si Andoy. Patay na ang matalik na kaibigan niya sa kulungan. Lumuhod si Macario sa tabi ni Andoy at niyakap ito ng mahigpit habang tumutulo ang kanyang mga luha. Tatang naman eh. Hindi ka pwedeng mawala. Ikaw na lang kaibigan ko rito, iiwan mo pa ako. Kailangan kita, Tatang. Kailangan kita. Gumising ka.
Gumising ka! Gumising ka, Tatang! Pero kahit na anong iyak ang gawin ni Macario, ay hindi na nagising pa si Andoy. Labis siyang nasaktan. Kung alam lang niya sana na mawawala na ito, ay hinabaan pa sana niya ang pakikipagkwentuhan dito nung nakaraang gabi. Ilang sandali pa, huminga ng malalim si Macario at sinubukan tawagin ang gwardya. Tulungan niyo kami rito! Si Tatang Andoy patay na! Tulungan niyo kami rito! Isang gwardya ang lumapit at tumingin ito sa walang buhay na katawan ni Andoy. Ngunit sa halip na magpakita ng simpatsya, ay malamig at walang emosyon itong tumango. Maghintay ka lang rito. May kukunin lamang ako. Hindi nagtagal, bumalik ang gwardya na may dalang malaking sako na gawa sa abaka. Ano yan? Para saan ang sakong yan, Chip? Kapag may preso na mamatay dito, sinasako lang ang katawan at tinatapon sa dagat. Ano? Hindi mo pwedeng gawin niya kay Tatang Andoy. Kailangan niya magkaroon ng maayos sa libing. Wala ka na magagawa. Yan ang patakaran dito eh. Sandali, kukunin ko lang ang trolley. Itinapon ng gwardya ang sako sa sahig ng selda at umalis itong muli. Hindi makapaniwala si Macario na basta na lang itatapon sa dagat ang bangkay ni Andoy. Pero habang nakatitig siya sa sako, ay unti-unting nagkaroon ng ideya si Macario. Nilapitan niya si Andoy at maingat na binuhat yon. Inilagay ni Macario ang katawan nito sa kanyang higaan at tinakpan ng kumot. Patawarin mo ko, Tatang. Pero kailangan kong gawin to. Alam ko naman na ito rin ang gusto mo. Ang makaalis ako sa impyernong isla na ito. Pero huwag kang mag-alala, Tatang. Kasama kita palagi sa puso ko. At ipagdadasal ko ang iyong kaluluwa na sana ay makamit mo nawa ang tunay na kalayaan. Kasama ang Diyos na lumikha. Mula sa isang tagong sulok ng selda, kinuha ni Macario ang maliit na patalim na matagal niya nang itinatago. Huminga siya ng malalim at saka pumasok sa loob ng sako. Maingat niyang isinara ito mula sa loob at inayos ang sarili. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, ay nakita ni Macario sa maliit na siwang ng sako ang pagbabalik ng gwardya na may dalang trolley. Nagulat pa ito nang makitang nasa loob na ng sako ang katawan ni Andoy. Buti na lang pala at pinabilis mo ang trabaho ko, Macario. Ikaw na talaga naglagay ng katawan ni Andoy sa sako. Ay sige, matulog ka lang dyan. Ako na ang bahala dito sa kaibigan mo. Tinalian na ng gwardya ang sako matapos nitong pumasok sa selda. Pagkatapos nun, ay isinakay na nito ang sako sa trolley. Halos hindi na humihinga si Macario sa loob ng sako habang mahigpit ang hawak niya sa patalim. Maya-maya pa ay nakalabas na sila ng kulungan at naramdaman niya ang paghampas ng ulan at hangin kahit nasa loob siya ng sako. Matarik ang daan na tinahak nila at ilang beses siyang nahulog at ibinalik ng gwardya sa pagkakasakay sa trolley. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto na ang gwardya sa pagtutulak. Nakita ni Macario na nasa gilid sila ng isang bangin. Biglang itinulak ng gwardya ang sako sa bangin. Mabilis siyang bumulusok pa ibaba at dumiretso sa malalim na bahagi ng dagat. Mabilis na napuno ng tubig alat ang sako, ngunit nanatiling kalmado si Macario. Mabilis na ginamit ni Macario ang patalim at sinimulang sirain ang sako. Hanggang sa wakas ay tuluyan na siyang nakalaya sa sako at nagsimula siyang lumangoy palayo sa isla. Ngunit ang lakas ng alon ay hindi umayon kay Macario. Paulit-ulit siyang nilamon ng alon at malakas na dinala sa iba't ibang direksyon. Hanggang sa isang malakas na alon ang humampas sa kanya at naramdaman na lang niya ang pagtama ng ulo niya sa malaking bato na naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Unti-unting dumilat si Macario. Napangiwi siya dahil sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang ulo. Ang unang narinig niya ay ang tunog ng alon.
Pilit siyang bumangon at lumabas ng silid na kanyang kinaroroonan. Nagulat siya nang paglabas niya ng silid ay nalaman niyang sakay siya ng isang malaking barko ng mga pirata. Agad na nagsigawan ang mga pirata na tila tuwang-tuwa nang makita siya. Nakasuot ang mga yon ng punit-punit na damit at may mga pilat sa katawan. Ayan na siya! Gising na ang ating bagong laruan! Nagtawanan ang mga pirata at lumapit kay Macario ang isang pirata na sa tingin niya ay pinuno ng mga yon. Alam mo siguro ay ligtas ka na. Nakita ka naming inaanod sa dagat na parang patay na isda. Pero swerte mo dahil kinuha ka namin. Ngayon, ipakita mo kung karapat dapat kang mabuhay. Teka, ano bang gusto niyong gawin ko? Simple lang. Bibigyan ka namin ng pagkakataong makalaya. Pero kailangan patunayan mo ang lakas mo. Nakikita mo ba ang lalaking yon? Itinuro ng pirata ang isang lalaki na payat at mukhang nangihina na. May mga sariwa itong sugat sa katawan na mukhang galing sa pakikipaglaban. Anong gusto niyong gawin ko sa lalaking yun? Siya si Basilio. Isa pang tulad mong naligaw sa maling barko. Isa kang maswerteng hangal dahil bibigyan ka namin ng pagkakataon. Ngunit huwag mong malitin si Basilio. Marami na siyang tinalo na kagaya mo. Kung matatalo mo siya, ay malaya ka na at maaari mong gawin ang kahit na anong gusto mo. Makakaasa ba ako sa sinabi mo? Oo naman. Bilang pinuno ng mga pirata sa barkong ito, ay meron akong isang salita. Ngayon, simulan nyo na ang laban at aliwin nyo kami. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga pirata. Tinignan niya si Basilio. Mukhang nangihina na ito, ngunit nananatiling matalim ang tingin nito kay Macario. Nagdalawang isip si Macario. Alam niyang mali ang sakta ng isang tao na wala namang ginawang masama sa kanya, ngunit ayaw din niyang mamatay sa kamay ng mga pirata. Isa-isa niyang tiningnan ang mga pirata na may hawak na mga espada at baril. Lahat ay nakangisi at naghihintay sa aksyon na mangyayari. Alam niyang hindi siya makakaligtas kung susubukan niyang tumakas o tanggihan ang laban. Ibinigay ng isang pirata ang isang kalawanging patalim kay Macario na agad niyang tinanggap. Nagkatinginan sila ni Basilio. Pareho nilang naintindihan na yun na ang umpisa ng laban para sa kalayaan nila. Hanggang sa nauna nang sumugod si Macario, si Basilio naman ay nagpakita ng kahinaan sa unang galaw. Ngunit sa kabila ng kalagayan nito, ay halata ang karanasan nito sa pakikipaglaban. Si Macario, bagamat may lakas, ay nagkaroon ng pag-aalinlangan na saktan si Basilio. Panay-iwas lang ang ginawa niya sa mga atake nito. Anong klaseng laban yan? Kapag hindi nyo inayos, ay dalawa ko kayong papatayin. May takot na naramdaman si Macario sa kanyang narinig. Sinubukan ni Macario ang lahat ng makakaya niya upang madaig si Basilio. Nagawa niyang maagaw ang hawak nitong patalim. Pinatig niya ito at nang matumba ito ay paulit-ulit niyang pinagsusuntok sa muka hanggang sa nanlupaypay na ito. Halos hindi na gumagalaw si Basilio nang huminto si Macario sa pagsuntok dito. Natalo ko na ho siya. Tapos na ang laban. Anong tapos na? Bakit hindi mo papatayin ang Basilio na yan? Ang usapan ay kailangan ko lang siyang talunin. Natalo ko na siya. Sa lagay niyang yan, ay hindi na siya makakalaban pa. Ipinapaalala ko lang na kanina'y sinabi mo na meron kang isang salita. Oo nga. Pero, sige na. Oo na. May sinabi nga akong ganon. Ngayon, malaya ka na. At kung anong nais mong gawin sa Basilio na yan, ay ikaw na ang bahala. Kailangan ko ng bangka. Isasama ko si Basilio sa pupuntahan ko. Total, ikaw lang ang nakatalo kay Basilio.
ay pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Bigyan nyo ng bangka ang hangal na ito. At ikaw, isama mo na ang walang kwentang Basilio na yan. Mabilis na kumilos ang ilang pirata at ibinagsak ng mga yon ang isang disagwang bangka sa tubig. Inihagis ng isa pang pirata si Basilio sa barko. Mabilis na tumalon si Macario upang sagipin si Basilio. Hinila niya at isinakay sa bangka si Basilio at agad siyang nagsagwan palayo sa barko ng mga pirata. Habang unti-unting lumalayo ang bangka mula sa barko, ay unti-unti na ring nawala sa pandinig ni Macario ang malakas na tawanan ng mga pirata. Habang nagsasagwan si Macario, ay nakita niya ang paggalaw ni Basilio. Umungol ito at tumingin sa kanya. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na kung sinaktan kita kanina. Hindi ko gustong gawin yon. Naiintindihan ko. Salamat. Dahil hindi mo ako pinatay. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Macario. Wala talaga akong balak na patayin ka. Dahil ang plano ko, dalawa tayong makaalis sa barkong yun. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo, Macario. Sasabihin ko sa'yo, simula ngayong araw na to, ay sa'yo na ang katapatan ko. Gagawin ko ang lahat ng inuutos mo. Kahit saan ka magpunta, kahit ano ang plano mo, susunod ako. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Hindi mo naman kailangan gawin yan, Basilio. Sapat na sa akin na parehas tayo nakaligtas at buhay. Hayaan mo lang akong bayaran ng utang na loob ko sa iyo sa paraan na kaya ko at alam ko. Isa pa, mas mabuti na rin na sumama ako sa iyo kaysa manatili sa mga pirata o mamatay ng walang saysay. Natahimik si Macario at nagpatuloy sa pagsagwan habang pinag-iisipan ang sinabi ni Basilio. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan ay masaya siya dahil meron siyang bagong kasama na sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan. Habang patuloy sa pagsagwan sina Macario at Basilio ay unti-unting nagiging kalmado ang alon ng dagat. Sa malayo ay isang anyo ng lupa ang sumilay sa kanilang paningin. Macario, tingnan mo! Isang isla! Sa wakas, makakapagpahinga na rin tayo. Sana may mga tao ron para makahingi tayo ng tulong. Sana nga. Bilisan na natin sa pagsagwan. Habang palapit ang kanilang bangka sa isla, ay nakakita ng kaunting pag-asa ang dalawa. Pagdating nila sa dalampasigan ng isla, ay sumalubong sa kanila ang matataas na puno at makakapal na halaman. Wala silang nakitang senyales na merong tao na nakatira rito. Ganun pa man, hindi na sila umalis sa isla at nagsimula silang maghanap ng lugar kung saan sila maaaring magpahinga. Naglakad-lakad sila na tanging ang liwanag mula sa bilog na buwan ang kanilang tanglaw. Sa gitna ng makapal na halaman ay napansin nila ang isang madilim na bunganga ng kuweba. Diyan na lang tayo matulog sa loob ng kuweba. Delikado kung dito tayo sa labas at baka mayroong mabangis na hayop dito. Tama ka, Macario. Saka, pagod na rin ako. Ang sakit na ng mga binti ko kakalakad. Pagpasok sa kuweba, nakaramdam sila ng kakaibang lamig. Ang loob nito ay tahimik, maliban sa tunog ng tubig na tumutulo mula sa mga stalactite. Miga sila sa isang malapad na bato sa bandang dulo ng kuweba. Nang dahil sa labis na pagod, kahit hindi sila komportable sa higaan, ay mabilis silang nakatulog. Naunang nagising si Macario kinaumagahan. Pagbangon niya, ay napatulala siya nang makita ang nasa paligid nila ni Basilio. Nagkalat ang mga gintong barya, gintong bara, mga alahas at mga mamahaling bato. Ang dingding ng kuweba ay mistulang palamuti ng kayamanan, isang dambuhalang kabangyaman na hindi niya inakalang totoo. Basilio! Basilio! Basilio, gumising ka! Nagising si Basilio at agad na napanganga sa kanyang nakita sa paligid.
Diyos ko, Macario! Totoo ba ito? O nananaginip lang ako? Totoo to, Basilio! Totoo to! Mayaman na tayo! Mayaman na tayo, Basilio! Mayaman na tayo! Habang iniikot ni Macario ang kanyang paningin, bigla niyang napansin ang isang kalansay na nakaupo sa isang sulok ng kuweba. Sa daliri nito ay may suot ito na kakaibang singsing na kumikislap sa liwanag. Nilapitan niya ang kalansay at kinuha mula sa daliri nito ang singsing na may kalakihan. Basilio, madali ka. Tingnan mo ang singsing na ito. Napakaganda. Akin na lang to. Sigurado ka ba dyan, Macario? Baka may sumpa ang bagay na yan. Naging kaibigan ako nun sa selda kung saan ako tumakas. Sinabi niya na merong isang isla na may kayamanan at isang singsing na agimat. Sa tingin ko, ito na ang isla na tinutukoy niya. At ang singsing na ito, maaaring ito ang singsing ni Solomon. Isinuot ni Macario ang singsing sa kanyang daliri. Sa sandaling yun, bigla niyang naramdaman ng isang kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay tila nagising at ang kanyang isipan ay luminaw nang hindi niya maipaliwanag. Hindi niya na sinabi kay Basilio ang kakaibang nararamdaman niya. Mabilis na kumilos sina Macario at Basilio. Maya-maya pa ay naging abala na sila sa pag-iipon ng mga gintong barya at mamahaling mga bato. Gumamit sila ng isang sako na nasa bangka upang maghakot ng kahit kaunting kayamanan na nasa kuweba. Matapos yun, ay muli silang naglayag gamit ang bangka. Narating nila ang bayan at doon ay mabilis nilang naibenta ang mga kayamanan na nakuha nila. Matapos yun, ay bumili sila ng mas malaki at mas matibay na bangka. Ang bangka ay may 4 na espasyo para sa lahat ng kayamanan na nasa Isla Kalawit. Binalikan nila ang kuweba at hinakot ang natitirang kayamanan na naroon. Umupa ng maliit na bahay sina Macario at Basilio kung saan pansamantala silang namalagi. Sa dami ng pera at kayamanan natin, kahit habang buhay na tayong hindi magtrabaho ay mabubuhay tayo. Tama ka, Basilio. Pero may paggagamitan ako ng pera at kayamanan na ito. Gusto kong bumalik sa San Cristobal. Gusto kong maghiganti kay Lazaro. Sino naman ang Lazaro na yan, kaibigan? At parang galit na galit ka sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit ako nakulong sa Isla Mortus. Tinraidor niya ako, Basilio. Kinuha niyan lahat sa akin. Ang aking buhay, ang aking dangal, ang lahat. Gagamitin ko ngayon ang lahat ng meron ako para pabagsakin siya. Kung ganon, kasama mo ko sa pag-iiganti mo, kaibigan. Hindi kita iiwan. Nagkatinginan sila ng may pagkakaintindihan at sa oras na yon ay pinagplanuhan nila ng mabuti ang paghihiganting gagawin ni Macario kay Lazaro. Muling bumalik si Macario kasama si Basilio sa San Cristobal. Sa loob ng mga taon na nawala siya roon, ay tila walang nagbago sa lugar kung saan siya isinilang. Bumili si Macario ng napakalaking lupa roon at pinatayuan niya yon ng isang napakalaking mansyon. Ginawa niyang hasyenda ang malawak na lupa. Sa pananatili ni Macario sa San Cristobal, ay nalaman niya na mag-asawa na sina Lazaro at Nieves. Pakiramdam niya tuloy ay pinagtaksilan din siya ni Nieves sa ginawa nitong pagpapakasal sa lalaking sumira sa buhay nila. Nang dahil sa pera ni Macario, ay mabilis na natapos ang mansyon at ang kanyang hasyenda. Lahat ng tao sa San Cristobal ay nagulat sa biglaang pagdating ni Macario, kaya hindi siya masyadong nagpakita sa mga ito sa pangambang baka merong makakilala sa kanya. At doon na nagsimula ang pagpapabagsak ni Macario kay Lazaro. Sa tulong ni Basilio, ay mabilis na kumalat sa San Cristobal na naghahanap si Macario ng mga manggagawa para sa kanyang asyenda. Inalok nila ang bawat tauhan ni Lazaro
ng mas mataas na sahod at magandang benepisyo. Libre ang pagkain, tirahan at edukasyon para sa kanilang mga anak. Kaya halos lahat ng tauhan ni Lazaro ay lumipat sa asyenda ni Macario. Isang umaga, habang kasalo ni Macario sa almusal ang ilang tauhan sa asyenda sa isang mahabang lamesa sa tabi ng pilapil, ay dumating ang galit na si Lazaro. Nakasakay ito ng kabayo. Agad na kumulo ang dugo ni Macario nang makita ang dating matalik na kaibigan. Ngunit nanatili siyang kalmado nang harapin niya si Lazaro. Tiwala siya na hindi siya makikilala ng dati niyang kaibigan dahil sa makapal niyang balbas at bigote. Sino ka? Pribadong lugar to. Hindi ka dapat pumapasok ng walang paintulot ko. Sino ka ba? At ang lahat ng tauhan ko ay kinuha mo. Ako si Victor de Dios. Kung ganon, ikaw pala si Lazaro. Hindi ko sila inagaw sa'yo. Binigyan ko lamang sila ng pagpipilian at mas nagustuhan nila ang offer ko sa kanila. Kaya sila mismo lumapit dito sa aking asyenda. Huwag mo kong gawin tanga. Inagaw mo mga tauhan ko at sinira mo ang negosyo ko. Wala akong ginawang masama, Lazaro. Ibinigay ko lang sa kanilang oportunidad na hindi mo na ibigay sa kanila. Bakit? Natatakot ka bang bumagsak? Kung akala mo'y matatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Wala kang karapatang agawin ang mga pinaghirapan ko. Wala akong inaagaw sa'yo, Lazaro. Nagkakamali ka ng taong binangga mo, Victor. Sisiguraduhin kong babagsak ka rin. Babagsak ka. Tandaan mo yan. Subukan mo. Hindi rin ako natatakot sa'yo, Lazaro. Saglit na nagkatitigan ang dalawa. Sa huli ay mabilis na pinatakbo ni Lazaro paalis ang kabayo niya. Isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa labi ni Macario. Nagsisimula pa lamang siya sa kanyang mga plano. Ngunit galit na kagad si Lazaro sa kanya. Hindi na siya makapaghintay sa magiging reaksyon ni Lazaro sa mga susunod pa niyang mga gagawin. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Macario, ay tila may bumulong sa kanya para gumising. Sa pagmulat niya, ay naramdaman niya kagad na hindi siya nag-iisa sa kanyang malaking silid. Sa madilim na sulok ng kwarto, unti-unting lumitaw ang isang anino ng isang nilalang. Isang aswang. Ang kanyang anyo ay nakakatakot. Mahaba ang mga kuko, nanlilisik ang mga mata, at may matalim na ngipin. Umalis ka rito! Kung ayaw mo mamatay! Hindi ako ang mamamatay, kundi ikaw! Mabilis na sumugod ang aswang kay Macario, gamit ang matatalim nitong kuko. Ang singsing na suot ni Macario ay biglang nagdingning at isang kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Naging mabilis ang kilos ni Macario at nagawa niyang iwasan ang pagsugod ng aswang. Para bang alam na alam niya ang bawat galaw ng aswang. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila binigyan siya ng singsing ng hindi lamang lakas, kundi pati talas ng isip. Muling sumugod ang aswang, ngunit sa bawat pag-atake nito ay naiilagan lamang ni Macario, hanggang sa nagawang kunin ni Macario ang patalim niya na palaging nakatago sa drawer sa tabi ng kanyang kama, at nagawa niyang masugatan ang aswang sa braso nito. Si Macario naman ang umatake at ilang beses niyang nasugatan ang aswang. Walang ano-ano'y tumalon ang aswang sa bintana. Mabilis na nagtungo si Macario sa bintana at hindi niya na nakita pa kung saan nagtungo ang aswang. Nagulat si Macario nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pumasok doon si Basilio na hawak ang isang itak. Macario! Narinig ko ang ingay! Ano nangyari? Basilio, may aswang na pumasok sa aking silid. Muntik ko na siya mapatay, pero nakatakas siya. Sigurado ka bang aswang ang nakita mo? Sigurado ako, Basilio. Hindi ko akalain na meron na palang aswang dito sa San Cristobal. Simula ngayon,
Kailangan na natin mag-ingat. Kakausapin ko bukas sa mga trabahador. Kailangan masiguro natin ang kaligtasan nilang lahat. Kung yan ang gusto mo. Pero ang singsing mo, bakit umiilaw ang singsing mo, Macario? Tama nga ang kaibigan ko ron sa kulungan. Totoong may kapangyarihan ng singsing na ito, Basilio. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas at talino para mapalayas ko ang aswang kanina. Kakaiba nga pala talaga ang singsing na yan, Macario. Pero sigurado ako, nababalikan ka ng aswang na yon. Kung babalik siya, hihintayin ko siya at sisiguraduhin kong hindi na siya makakatakas dahil papatayin ko siya. Nagkatinginan silang dalawa. Alam nila na ang gabing yun ay ang hudyat ng mas malaking panganib. Ngunit sa puso ni Macario, naroon din ang kasiguraduhan. Sa tulong ng kanyang singsing, walang nilalang o aswang ang maaaring makatalo sa kanya. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Macario mag-isa, ay biglang dumating si Basilio. Pinagpapawisan ito at bakas sa muka ang pagkabalisa. Macario, may masamang balita. Ano yun, Basilio? 2 trabahador natin na natagpo ang patay malapit sa ilog. Agad na tumayo si Macario mula sa upuan. Hindi na siya nagsalita pa at nauna na siya kay Basilio sa paglabas ng mansyon. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang ilog. Pagkarating ni Macario sa ilog ay may ilang trabahador ang naroon. Halos bumaligtad ang sikmura niya nang makita niya ang 2 bangkay na nakahandusay. May mga sugat sa leeg at dibdib. Na para bang inatake ang mga yon ng isang mabangis na hayop. Bukod pa roon ay parehas na wakwak ang tiyan ng 2 at nakalabas ang mga lamang loob. Agad na nagpatawag ng pulis si Macario, ngunit malakas ang hinala niya na hindi tao ang pumatay sa mga trabahador niya, kundi isang aswang. Kaya naman, agad niyang tinipon ang lahat ng trabahador niya para sa isang mahalagang anunsyo. Alam kong lahat kayo ay natatakot sa nangyari. Alam ko rin na ang iba sa inyo ay hindi maniniwala. Pero malinaw na may gumagalang aswang sa paligid. Hindi ko hahayaan na may sunod pang mabibiktima. Kaya't simula ngayong gabi, magro-ronda tayo sa buong hasyenda. Ako naman ang bahala sa paghahati ng grupo. Itiyakin natin na bawat sulok ng hasyenda ay mababantayan at hindi na magkakaroon ng susunod pang biktima ng aswang. Sa unang gabi ng kanilang pagbabantay, ay magkasama sina Macario at Basilio. Pareho silang armado ng itak at mga sulo. Sa bawat hakbang nila, pinakikiramdaman nila ang bawat galaw at tunog sa paligid. Basilio, hindi ko hahayaan na may susunod pang mabibiktima ang aswang na yon sa mga trabahador natin. Ako rin, Macario. Hahanapin natin ang halimaw na yon at sisiguraduhin hindi na siya makakapanlakit muli. Nagtataka lamang ako kung sino ang aswang na yon at kung bakit mga trabahador natin ang pinatay niya. Malakas ang pakiramdam ko na hindi yun basta pag-atake lang. Sinadya ng aswang na yon na maaapektuhan tayo sa ginawa niyang pagpatay. Habang nagro-ronda sila, naramdaman ni Macario ang kakaibang lakas mula sa singsing. Naniniwala siya na habang suot niya yon ay magagawa niyang lagpasan ang kahit na anong laban na darating sa kanyang buhay, kahit pa yon ay ang pakikipaglaban sa mga aswang. Isang gabi, nagmamaneho si Macario pauwi sa kanyang asyenda. Galing siya sa bayan dahil namili siya ng ilang bagay na kailangan niya. Madilim ang daan, kaya nilakasan niya ang ilaw ng kanyang sasakyan. Maya-maya pa ay isang babae ang bigla na lamang tumawid sa kalsada. Agad niyang inapakan ang preno. Kung hindi niya yun nagawa ng mabilis, ay sigurado siya na mababangga niya ang babae. Biglang bumagsak ang babae, kaya agad na bumaba ng sasakyan si Macario. Nilapitan niya ang babae at nakita niya na nawalan yun ng malay. Miss, okay ka lang ba? Walang sagot na nakuha si Macario.
Hinawi niya ang buhok ng babae na nakatakip sa mukha nito at laking gulat niya nang malaman na si Nieves yun. Walang pagdadalawang isip na binuhat ni Macario si Nieves at isinakay sa kanyang kotse. Dinala niya si Nieves sa kanyang mansyon dahil hindi niya ito kayang iwanan sa gitna ng kalsada. Maingat niya tong inihiga sa isang malambot na kama sa isa sa mga silid sa kanyang mansyon. Pumasok si Basilio sa silid at nagulat ito nang makita si Nieves. Macario, sinong babaeng yan? Siya si Nieves. Nieves? Ang babaeng ipinagpalit ka kay Lazaro? Oo, siya ang babaeng minahal ko. Pero pinagtaksilan ako. Hindi ko inaasahang makikita ko siya ulit at sa ganitong kalagayan pa. Tingnan mo. Puno siya ng pasa, Basilio. Parang may nanakit sa kanya. Si Lazaro kaya may kagagawa nito? Hindi ko alam, Basilio. Ngunit hindi na rin ako magtataka kung si Lazaro man ang may gawa niyang kay Nieves. Pero siguro, ayan na ang karma niya dahil pinakasalan niya si Lazaro. Niloko rin ako ng babaeng yan. Pinaniwala niya ako na ako ang mahal niya. Pero kay Lazaro din pala siya magpapakasal. Sa gitna ng pag-uusap ni Macario at Basilio ay biglang nagising si Nieves. Agad itong tumingin kay Macario. Mabilis na iniwas ni Macario ang mukha niya dahil nangamba siya na makilala siya nito. Nakita kita sa kalsada kanina, Binibini. Nawalan ka ng malay. Pero maaari ka nang umuwi sa bahay mo ngayong nagising ka na. Hindi muna nagsalita si Nieves. Titig na titig ito kay Macario habang bumababa sa kama. Tumayo si Nieves sa harapan niya habang nangingilid ang luha nito. Macario? Nagkakamali ka. Hindi Macario ang pangalan ko. Ako si Victor. Victor de Dios. Hindi mo ako maluloko. Kilala kita, Macario. Ikaw ang unang lalaking minahal ko. Alam ko ang boses mo. Ang mga mata mo. Ang hugis ng ilong mo. Alam ko ang lahat-lahat sa'yo. Lalabas muna ako. Mukhang kailangan niyong mag-usap. Paglabas ni Basilio ay huminga ng malalim si Macario at diretsyong tiningnan si Nieves sa mga mata. Kung sino man ang Macario na sinasabi mo, hindi ako yon. Makakaalis ka na. Maaari kitang ipahatid sa mga tauhan ko kung natatakot ka maglakad mag-isa. Ang buong akala ko ipatay ka na. Wala na ako nabalitaan sa'yo. Simula nang hulihin ka ng mga pulis. Bakit ba ang kulit mo? Hindi sabi ako si Macario. Ako si Victor de Dios. Biglang niyakap ni Nieves si Macario ng mahigpit, ngunit agad itong itinulak ni Macario palayo. Sa sandaling yon ay tuluyan ng bumagsak ang emosyon ni Macario. Wala kang karapatang yakapin ako, Nieves. Oo na. Ako nga si Macario. Taksil ka. Minahal kita. Pinangarap ko ang buhay na magkasama tayo. Pero anong ginawa mo? Pinili mo ang kaibigan kong traidor. Macario, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Paliwanag? Hindi ko na kailangan ng kahit na anong paliwanag na manggagaling sa'yo. Alam mo ba kung anong naranasan ko matapos ibintang sa akin ni Lazaro na ako ang pumatay sa tatay mo? Nakulong ako sa Isla Mortus. Ginawa akong laruan ng mga pirata. Halos ikamatay ko ang bawat araw doon. Sa bawat hampas ng lati ko. Ikaw ang nasa isip ko, Nieves. Tapos pagbalik ko rito, malalaman ko na naging asawa mo ang lalaking naging dahilan kung bakit ako naghirap ng gusto. Traidor ka. Traidor kayong dalawa. Nagpakasal kay Lazaro dahil mahal ko siya. Pinilit lang niya ako, Macario. Pinagbantaan ni Lazaro ang buhay ko at ang buhay ng pamilya ko.
Hindi ko kayang isugal ang kanilang kaligtasan. Pero kailanman, hindi ko siya minahal. Ikaw pa rin ang laman ng puso't isipan ko, Macario. Ikaw pa rin ang mahal ko. Kung alam mo lang, na araw-araw ako nagdarasal na bumalik ka. At ngayon, nangyari na. Bumalik ka na, Macario. Hindi nakapagsalita si Macario sa mga revelasyon ni Nieves. Nanatili siyang nakatingin sa babae at nakikinig sa mga sinasabi nito. Araw-araw ako nabubuhay sa impyerno, sa piling ng hayop na si Lazaro. Sinasaktan niya ako, ginagawang alipin. Kaya tumakas ako, Macario. Mas mabuti nang mabuhay ako sa lansangan kaysa makasama ang isang aswang na kagaya ni Lazaro. Ano? Anong ibig mo sabihin? Aswang si Lazaro? Oo, Macario. Aswang na si Lazaro. Simula na mamatay ang mga magulang niya, ay humina ang kita ng asyenda. Pinili niya maging aswang sa pangako na nakilala niyang aswang na magdadala daw yun ng swerte, kapangyarihan at lakas kay Lazaro. At ngayon, dahil ikaw ang nagiging sagabal sa kanya, sinusubukan niyang pabagsakin ka. Siya ang pumatay sa mga trabahador mo. Hindi na siya ang Lazaro na kilala natin noon, Macario. Alam ko rin na siya ang pumatay kay tatay. Pero wala akong magawa kasi natatakot ako sa kanya. Napansin ni Macario ang sinseridad sa boses ni Nieves at unti-unti niyang naramdaman ang katotohanan sa mga sinabi nito. Lumapit siya kay Nieves at hinawakan ito sa balikat. Nieves, naniniwala ako sa mga sinabi mo. Pasensya ka na kung hinusgahan kita kagad. Wala akong kaalam-alam na dumanas ka rin pala ng impyerno kagaya ko. Parehas lang tayong biktima ng kasamaan at kataksilan ni Lazaro. At naiintindihan ko ang galit mo sa akin kanina. Pero Macario, ayoko nang bumalik kay Lazaro. Huwag kang mag-alala, Nieves. Poprotektahan kita laban kay Lazaro. Sinisiguro kong pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa ating dalawa. Nagdesisyon si Macario na doon na manirahan si Nieves sa mansyon niya. Hindi na siya pumayag na bumalik pa si Nieves sa impyernong buhay nito sa piling ni Lazaro. At dahil nalaman niya na si Lazaro ay isang aswang, sigurado siya na si Lazaro rin ang umataking aswang noon sa kanya habang siya ay natutulog. Natuwa siya dahil iisa lang pala ang kalaban niya. Isang umaga sa hasyenda ni Macario, habang abala siya sa pagtulong sa mga trabahador sa pagsasalansan ng mga sako ng gulay, ay biglang dumating si Lazaro sakay ng isang kabayo. Huminto ito sa harapan ni Macario. Nang bumaba sa kabayo si Lazaro, ay naramdaman kagad ni Macario ang galit nito. Lazaro, hindi ka ba marunong makaintindi? Sinabi ko na sa'yo na hindi ka dapat basta-basta pumapasok dito na walang paintulot sa akin. Wala akong pakialam sa patakaran mo, Victor. Kung ganun, ano ang dahilan at bakit naparito ka? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam kung bakit ako nandito. May nakapagsabi sa akin na narito si Nieves. Ilabas mo ngayon din ang asawa ko kung ayaw mo may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ako hanapan ng nawawalang asawa. Wala rito ang asawa mo, Lazaro. Hindi ko pa nga nakikita kahit dulo ng buhok ng asawa mo. Huwag mo akong subukan, Victor. Hindi mo ako kilala. Ako si Lazaro Madrigal. Wala akong pakialam kahit sino ka pa, Lazaro. At hindi ko gusto ang pagbabanta mo. Kung nawawala ang asawa mo, baka naman may dahilan kung bakit siya umalis sa bahay mo. Babalik ako. At kapag napatunayan ko nagsisinungaling ka, magsisisi ka, Victor. Hindi mo kilala kinakalaban mo. Tumalikod si Lazaro
at muling sumakay sa kabayo nito. Napangisi nilang si Macario habang pinapanood ang papalayong si Lazaro. Hindi niya tuloy maintindihan kung bakit naging kaibigan niya si Lazaro, gayong noon pa man ay kitang-kita niya na kung gaano kasama ang ugali nito. Matapos yun, ay bumalik na si Macario sa mansyon. Nakita niya si Nieves na abala sa pagluluto sa kusina. Lumapit siya rito at sinabi niya na nagtungo roon si Lazaro at hinahanap si Nieves. Sinabi niya na may nakakita na naroon si Nieves sa asyenda ni Macario at nakarating yun kay Lazaro. Macario, salamat at hindi mo ko ibinigay kay Lazaro. Hindi ko nakakayanin kung bumalik pa ako sa kanya. At nangako ko sa'yo na poprotektahan kita. Wala kang dapat ikatakot, Nieves. Hindi ko hahayaan na saktan ka pa niya. Habang narito ka, ay walang masamang mangyayari sa'yo. Lumapit si Nieves at hinawakan ang braso ni Macario. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran, Macario. Pero alam kong mali na nadamay ka pa sa lahat ng ito. Ginagawa ko to, hindi dahil gusto kong suklian mo ang pagprotekta ko sa'yo. Ginagawa ko to dahil mahal pa rin kita, Nieves. Pero kailangan natin maganda. Sigurado ko na babalik siya rito dahil kumbinsido siyang nandito ka. Tumango si Nieves at mahigpit nitong niyakap si Macario. Gumanti ng yakap si Macario at ipinaramdam niya kay Nieves na wala na itong dapat ikatakot pa. Matapos yun, ay agad na kinausap ni Macario si Basilio. Malakas ang kutob niya na anumang sandali ay muling babalik si Lazaro upang kunin si Nieves. Basilio, hindi tayo maaaring maging kampante. Kilala ko si Lazaro. Hindi siya susuko ng ganun-ganun lang. Alam niyang narito si Nieves at gagawin niya ang lahat para makuha niya si Nieves. Handa akong protektahan ng asyenda, Macario. Ang mga tauhan natin ay may mga itak at baril na. At pinalalahanan ko na silang magdobli ingat sa gabi. Mabuti kung ganon. Pero kailangan mas matindi ang ating pagbabantay. Ang pagpatay niya sa ating mga tauhan ay indikasyon na kayang-kaya niya talagang pumatay. Hindi isang normal na tao ang kalaban natin, kundi isang aswang. Sa tingin ko naman, ay wala kang dapat na ipag-alala. Nasa iyo ang singsing na nakuha mo sa Isla Kalawit. Naniniwala ko na matatalo mo si Lazaro, Macario. Ayokong umasa masyado sa singsing. Basta Basilio, maging maingat at handa tayo palagi, lalo na sa gabi. Magmula noon, ay naging mababaw na ang tulog ni Macario. Kaunting kaluskus lang ay agad siyang bumabangon at sumisilip sa bintana. Hanggang isang gabi, hindi makatulog si Macario. Mabigat ang pakiramdam niya na parang may nararamdaman siyang panganib. Tila binubulungan siya ng singsing na maging alerto ng mga oras na yon. Hindi na napigilan pa ni Macario ang bumangon at kunin ang itak na nasa ilalim ng kanyang kama. Tahimik siyang lumabas ng kanyang kwarto at bumaba sa hagdan. Pagdating sa sala, ay binuksan niya ang malaking pinto at tuluyan siyang lumabas sa kanyang mansyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay nakita ni Macario ang aswang na umatake sa kanya at alam niya na si Lazaro yun. Nakatayo yun ilan di pa lamang ang layo sa harapan ng pinto ng mansyon na tila alam nun na lalabas siya. Sinabi ko naman sa'yo na babalik ako para kunin ang aking asawa. Lazaro, sa wakas ay umaming ka na rin sa kung sino kan talaga. Oo, nandito nga si Nieves, pero hindi ako papayag na makuha mo siya. Biglang sumugod ang aswang ng mabilis. Sinunggaban nito si Macario pero mabilis siyang nakailag. Sinubukan niya itong tagain pero naunahan siya ng malakas nitong suntok na tumama sa kanyang muka.
Tumilapon si Macario sa lakas ng suntok ni Lazaro. Doon na naramdaman ni Macario ang pagdaloy ng kapangyarihan ng singsing sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang sagupaan ni Macario at Lazaro. Nagpalitan sila ng pag-atake at wala sa kanila ang nais na sumuko at magpatalo. Ginamit ni Macario ang talas ng kanyang isip. Nang umatake muli ang aswang, ay mabilis niyang iniwasan ito at ginamit niya ang pagkakataon na yun upang saksakin ito ng itak sa tagiliran. Napasigaw ang aswang nang dahil sa labis na sakit. Habang naghahabol ng hininga ang aswang, ay nag-ipon si Macario ng lakas. Sa isang mabilis na galaw, ay sumugod siya sa aswang at buong lakas na tinaga ang aswang sa balikat. Halos humiwalay ang buong braso ni Lazaro sa katawan nito. Hindi pa ron natapos si Macario at isang malakas na saksak sa tiyan ang ibinigay niya kay Lazaro na naging dahilan para bumagsak ito sa lupa. Unti-unting bumalik sa anyong tao si Lazaro. Tumayo naman si Macario sa tabi nito at matiim niya itong tiningnan. Bumalik sa alaala niya ang ngisi noon ni Lazaro nang hulihin siya ng mga pulis. Maawa ka, Victor. Maawa ka. Huwag mo kong patayin. Hindi ako si Victor de Dios. Ako si Macario, ang kaibigan mong tinraidor mo. Oras na para magbayad ka sa kasamaan na ginawa mo sa akin. Hindi na hinintay pa ni Macario na makapagsalita si Lazaro at buong galit niyang nilaslas ang leeg nito gamit ang itak. Sumirit ang dugo ni Lazaro at nangisa ito. Maya-maya pa ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Mula sa pintuan ng mansyon ay lumabas sina Nieves at Basilio. Yumakap si Nieves kay Macario habang umiiyak. Napapikit si Macario habang pilit na inaalis ang lungkot at bigat sa kanyang puso. Hindi niya intensyon na patayin si Lazaro. Ang nais lang niya ay maghiganti dito. Pero dahil sa pagiging aswang nito at banta sa lahat ng tao sa San Cristobal, ay napilitan na siyang wakasan ang buhay nito. Tapos na. Tapos na, Nieves. Hindi na tayo mangangamba. Salamat, Macario. Sa wakas, tapos na ang kasamaan ni Lazaro. Hindi ko kailanman inakala na sa ganitong paraan magwawakas ang pagkakaibigan namin. Si Lazaro, ang pinakamatalik kong kaibigan noon. Pero siya rin na naging pinakamalaking kaaway ko. Pero tama ka, Nieves. Tapos na ang kasamaan niya. Wala na siyang iba pang magiging biktima. Hindi lang ito paghihiganti, kundi pagliligtas na rin sa lahat ng tao dito sa San Cristobal. Makalipas ang ilang araw, habang mag-isang nasa sala si Macario, ay lumapit si Basilio sa kanya. Nagtaka siya sa dalang maleta ni Basilio na hinuna niya agad na meron itong pupuntahan. Basilio, saan ang punta mo? Biglaan naman yata. Hindi to biglaan, kaibigan. Matagal ko na rin pinag-isipan to. Panahon na. Para naman bumalik ako sa pamilya ko. Natigilan ng sandaling yun si Macario, ngunit maya-maya pa ay ngumiti siya. Naiintindihan kita, kaibigan Basilio. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa aking asyenda. Hindi ko ito makakaya na mag-isa kung wala ka. Ako ang dapat na nagpapasalamat sa'yo. Sa panahon na nakasama kita, minsan ay hindi mo ko itinuring na alipin. Pinahalagahan mo ko bilang isang kaibigan at bilang isang tao. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob ko sa'yo, kaibigang Macario. Napangiti si Macario, ngunit hindi na itago ang lungkot sa kanyang muka. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang mga sinabi mo. Isa kang totoong kaibigan, Basilio. At hindi ko makakalimutan ang mga sakripisyo mo para sa akin. Nagpalitan ng maigpit na yakap sina Macario at Basilio. Kung kailangan mo ng tulong,
Alam mo kung saan mo ako matatagpuan. Mag-ingat ka, Basilio. At sana'y maging masaya ka sa piling ng pamilya mo. At kung may oras ka, huwag mong kalilimutan na dalawin kami rito, ha? Makakaasa ka, Macario. O paano? Paalam na. Hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Inihatid ng tanaw ni Macario si Basilio habang paalis ito. Tahimik na pinagmasdan niya ang papalayong kaibigan. Malaking kawalan para kay Macario si Basilio. Subalit alam niyang yun na ang tamang panahon para hayaan niya si Basilio na magkaroon ng sarili nitong buhay. Matapos ang lahat, ay muling nagsimula sina Macario at Nieves ng kanilang kwento. Makalipas ang ilang taon, ay nagpakasal na silang dalawa, saksi ang mga trabahador sa asyenda at si Basilio. Ang kanilang kasal ay naging isang pagdiriwang ng pagmamahal na nagtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isang pagmamahal na natutong magpatawad at muling bumangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Nabuhay silang tahimik ngunit masaya. Hindi na hinayaan ni Macario na lamunin siya ng galit o paghihiganti. Natutunan niya ang halaga ng kapayapaan. Hindi lamang sa paligid, kundi sa kanyang puso. Ang mga karanasang nagbigay ng pait sa kanyang buhay ay siya ring nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagtitiwala, pagpapatawad at pagkakaibigan. Sa piling ni Nieves, natagpuan ni Macario ang tahanan at ang katahimikan na matagal niya nang inaasam.